Magandang hapon po sa ating lahat at maligayang pagdating dito sa Arkidiocesanong Dambana ng Banal na Sakramento, tahanang simbahan ng Nuestra Señora del Pilar at parokya ng Santa Cruz dito sa Maynila na nakikiisa sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia kasama ang mga kapatid nating sumusubaybay sa pamamagitan ng FB live streaming. Tayo po ngayon ay nasa ika-19 na linggo sa karaniwang panahon. Ang paring mamumuno sa ating pagdiriwang ay si Reverendo Padre Marlon Reyes, isang Sakramentino. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pambungad na awit. Us with passion and soul. In the love of the Lord we belong. In the heart of God we dwell. In the banquet of God we herald and sing the wonder of oneness, the triumph of love, compassion, salvation for all. Come to the banquet of God. Come to the banquet of God. Feast of all friends we love. Partake in the goodness, share in the majesty. God's justice, His mercy untold. In the love of the Lord we belong. In the heart of God we dwell. In the banquet of God we herald and sing the wonder of oneness, the triumph of love, compassion, salvation for all. Come to the banquet of God. Come to the banquet of God. Feast of all friends we love. Partake in the goodness, share in the majesty. God's justice, His mercy untold. In the love of the Lord we belong. In the heart of God we dwell. In the banquet of God we herald and sing the wonder of oneness, the triumph of love, compassion, salvation for all. Come to the banquet of God. To the banquet of God. Feast of all friends we love. Partake in the goodness, share in the majesty. God's justice, His mercy untold. In the love of the Lord we belong. In the heart of God we dwell. In the banquet of God we herald and sing the wonder of oneness, the triumph of love, compassion, salvation for all.
banquet of God. Come to the banquet of God. Feast of all friends beyond. Partake in the goodness, share in the majesty. God's justice, His mercy untold. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, iabot natin sa Panginoon ang ating pasasalamat sa lahat ng biyaya na ating tinanggap sa isang buong linggo na nakalipas. Ihanda natin ang ating mga puso sa pagtanggap sa ating Panginoon. Alalahanin po natin ang ating mga nagawang pagkukulang, ang ating mga kahinaan at ang ating mga kasalanan. At nang may kababaang loob, humingi tayo ng awa at patawad sa Poong May Kapal. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilang angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Ikaw na nagalis na
Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataasan. Ikaw lamang, O Hesu Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo pong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Hinirang ng Panginoon si Kiro para maging hari, upang lupigin ang mga bansa at alisan ng kapangyarihan ang mga hari. Ibubukas ng Panginoon ang mga pintong bayan para sa kanya. Sinabi ng Panginoon kay Kiro, tinawag nga kita upang tulungan si Israel na lingkod, ang bayan kong hinirang. Binigyan kita ng malaking karangalan, bagamat di mo ako kilala. Ako ang Panginoon, ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Palalakasin kita, bagamat ako'y di mo pa kilala. Ginawa ko ito upang ako ay makilala ng buong daigdig, na makilala nila na ako ang Panginoon. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Kahit sa ay ipahayag na Panginooy dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Ang poon ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sinumang Diyos, siya'y dapat katakutan. Ang Diyos ng sanlibutan, pawang mga Diyos-Diyosan. Ang poon lang ang may likha ng buong sangkalangitan.
Ang Panginooy purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Dumulog sa kanyang templo't maghandog ng mga alay. Kung ang puon ay dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na nanginginig ang lahat sa daigdigan. Ang puon ay siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo, sa simbahan sa Tesalonika, pangahinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwina'y isinasama namin kayo sa aming dalangin. Ginugunitan namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig, at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Nalalaban namin, mga kapatid, na kayo'y hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang mabuting balita na lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo, hindi sa salita lamang. Ito'y may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis ang mga Pariseyo at pinag-usapan kung paano nila masisilo si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila sa kanya ang ilan sa kanilang mga alagad.
kasama ang ilang tauhan ni Herodes. Sinabi nila, "Guro, nalalaman namin kayo'y tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa tao. Ano po ang palagay ninyo? Naaayon ba sa kautusan na bumuwis sa Cesar o hindi?" Ngunit batid ni Jesus ang kanilang masamang layon. Kaya sinabi niya, "Kayong mapagpaimbabaw, bakit ibig ninyo akong siluin? Akin na ang salaping pambuwis." At siya'y binigyan nila ng 1 denaryo. "Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito?" tanong ni Jesus. "Si Cesar po," tugon nila. At sinabi niya sa kanila, "Kung gayon, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesto Kristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon, Father. Hindi ko alam kung kilala niyo pa ako, pero kanina may kumakaway sa akin, so I suppose hindi niyo naman ako siguro crush, no? Pero siguro dahil kilala niyo lang ako at naaalala niyo ako. So, it's good to see you again. Ako po ay presently parish priest na ng Assumption Parish sa Davao City. So, di ba? Walking distance lang. Joke lang. And it's good to be back here. I thank Father Clemens for allowing me to preside this Mass, which falls also on the day kung saan Vocation Mass also. Kaya naririto rin ang Blessed Sacrament Vocation Club. Nandito sila. Yan pong mga nagninilay para magpare. At I am very happy to see also, nandito din during my time, ang mga campus ministry kids. Dati kids pa sila. Ngayon, iba na. Si Nem, nandyan pa ba si Nem? Ayan, si Nem. Oo. Boss na yan ngayon, si Nem. Ayan. Ayan. Nagmamahali ng polo niyan, si Nem. Andyan din si, di ba? Si Corpus. Yung chinichismis nyo kanina sa akin. joke lang. Si Corpus, ang pinakamabait sa campus ministry. Pinakamabait. Totoo yun ha. Hanggang ngayon, mabait yan si Nem. And of course, happy birthday kay Andre, na ngayon ay isa ng ganap na seminarista, si Brother Andre. Birthday po niya. Anyway, ang ating pong ebanghelyo, dito sa kwento sa ating ebanghelyo, itong mga Pariseo, they are starting to plot how to trap Jesus. Imagine, ito ho ay deliberate plan, sadya. Pinaghahandaan nilang mabuti kung papaano nila masisilo, mahuhuli si Jesus. Because they know the Lord is blameless. You see, ang taong mabuti, napakahirap siraan. Kaya kung kayo ay mabuting tao at kayo'y sinisiraan, huwag kayong masyadong mag-alala. Mahihirapan sila talaga. Mahirap siraan ang mabuting tao. At itong mga ito, they are carefully planning kung papaano masisira si Jesus. And so they have to trap him. So that they would have a case against him. At dito sa ginagawa ng mga Pariseo, behind it is a real deliberate plan towards a goal. Ano po yung goal? The goal is to have a case that they can raise against Jesus. For without a case, paano nila mapapaaresto si Jesus? So this is the atmosphere in our gospel reading for today. Now, let us look
treacherous they were. Tignan natin kung gaano sila katuso. These plotters, they approached Jesus with Herodian sympathizers at tinanong po nila si Jesus, Guro, alam po namin kayo po ay tapat. Guro, alam po namin ang itinuturo mo yung buong katotohanan lamang. Yung buong katotohanan, ang ibig ng Diyos na gagawin ng mga tao. Lord, alam namin ikaw, wala kang pinangingimian. Pareho po, Lord, yung inyong pagtingin dito sa mga tao. Patas po kayo. And because of that, among many, many people, Lord, you are our choice. We want to present to you a question so that your opinion may shed light on our query. You are special, Lord. You are truthful. We know that you observe God's ways. So you are the best person to approach. Wow! So pinapapurihan muna nila si Jesus, parang pinapapalakpak nila yung kanyang tenga. But that is part of the trap. Bahagi kung papaano sisiluin si Jesus. Ganyan po talaga yung mga nagtatrap. Mabubulaklak ang dila. Kaya mag-ingat po tayo. Baka mamaya may mga nagbabalak-balak sa atin na mag-trap din sa atin. Mga mabubulaklak ang dila. Sabihin sa iyo, uy, ang ganda-ganda mo naman. Ganda-ganda mo ngayon. Pero pagtalikod mo, parang bagong embalsa mo lang. Sa harap, okay. No? Pero yung totoo, hindi ganun ang iniisip. No? Kasi ang totoo, galit pala sa'yo. Wow, ang ganda-ganda mo. Mukha kang manika. Pagtalikod ng mangkukulam. yung mga dalaga na naririyan, no? Mag-ingat po kayo. Baka yung mga nagtatrap sa inyo, mga mabubulaklak ang dila, yun naman pala, lolokohin ka lang balang araw. Yung mga mangungutang sa'yo, di ba? Ang ganda-ganda ng sasabihin sa'yo niyan. Yung mga mangungutang. Katakot-takot na papuri ang sasabihin sa'yo. Wow, bait-bait mo naman. Wow, asenso ka na. Wow, asipag-sipag mo talaga. Pero ang totoo, pasakali lang yun. No? Pero ang intensyon, hulihin ka. Gulatin ka. But in our gospel, it is very, very clear, at tatandaan po natin ito, Jesus cannot be fooled. Hindi mo maloloko ang Panginoon. Sa buhay po natin, sa simbahan tayo lahat. Kasama ako, si Father Beam, mga seminarista, mga BSBC, mga CM, tapos kayo, choir. Mukha tayong mababait lahat. Mukha. Pero tatandaan natin ito. You cannot fool Jesus. Hindi mo maloloko ang Panginoon. So, Jesus waited for the question to be given him, pero totoo lang po, I also admired the Pharisees and the Herodian sympathizers because they chose the right question or issue to raise before Jesus. You know, knowing the context of that time, this was the question that could have easily trapped Jesus. Bakit po? Kasi ang tanong nila, is it lawful to pay tax to the emperor or not? Dapat bang magbayad ng buwis sa emperor o hindi? They raised this issue to Jesus as a tool to trap him. At katulad po ng aking sinasabi,
this is the best question they have chosen to trip Jesus. Kapag sinabi kasi ni Jesus, yes, it is lawful to pay tax to the emperor, magagalit yung mga tao. Sasabihin nila kay Jesus, tignan mo, yung loyalty mo wala sa bayan. Ang loyalty mo nandiyan sa mga sumasakop, mga nang-aapi sa atin. Kapag sinabi naman niya, no, it is not lawful to pay tax to the emperor, yun naman ang hinihintay na pagkakataon para masabi nila kay Jesus na siya ay isang rebelde against the emperor. And with that, he can be arrested. Mahusay po ito. Itong mga nagtatrap kay Jesus. They chose the right question. They chose the right issue. But Jesus knew their hearts, you see. Kaya hindi talaga pwedeng lokohin eh. Jesus knew their hearts. Kaya ang sabi ni Jesus sa kanila, you hypocrites! Akala nyo madadala ninyo ako sa ganda ng dila ninyo? You are not praising me. I know you do not believe me. I know why you are here. And then Jesus asked for a coin, the de facto coin. At tinanong sila, whose face is here? And they responded, the face of Caesar. And then, the Lord Jesus gave this Solomonic and at the same time enigmatic answer. Sabi niya, give to Caesar what belongs to Caesar. But give to God what belongs to God. At sila ay natahimik. Kaya galit na naman sila, and they will have to wait for another time to trap him. Using the image of the coin, referring to Caesar, and referring to God, what is Jesus really communicating? Ano ba yung gusto niyang sabihin? De facto, people pay tax. Kaya, yan naman ang batas. Magbayad ng buwis. E di magbayad ng buwis. Pero ang karugtong po, na sagot ni Jesus, but give to God what is due to God. Ito pong sagot ni Jesus ay paalaala po sa atin. Tayo po, so many people who see the world and who see worldly concerns to be bigger and more important than God, you ask yourself, are your worldly concerns bigger than God? Congratulations po sa inyo ha, nagsimba kayo ngayon. May mga tao, may other concerns at hindi nagsisimba. Are your worldly concerns bigger than God? This Sunday, let us ask ourselves, my dear brothers and sisters, ano kaya ang naibibigay ko sa Diyos? Ano kaya ang pwede nating ibigay sa Panginoon? God does not use coins as far as I know. But according to the book of Genesis, di ba, sa aklat ng Genesis, a human person carries the image of God. Therefore, every human person, we are an image of God. So you give yourself totally to God. Sa totoo lang, hindi naman po mapaghanap ang Diyos. Pero kung meron kang gustong ibigay sa Panginoon, simple lang. Gumawa ka lang ng mabuti. Gumawa ka ng mabuti. Magsimba, magdasal, maglingkod, magbahagi o magbigay, magkawanggawa, magpatawad. Be more charitable in word and deed. No? So many ways. So many ways. We
the church celebrates also today the World Mission Sunday. We pray for all the missionaries, lalo na po ang mga misyonero na nandoon talaga sa mga malalayong lugar, nalulungkot, walang kasama, nasa krisis, o kaya nasa lugar kung saan may gera, kaguluhan. We pray for all of them this Sunday. But for ourselves, para po sa atin, my dear brothers and sisters, let this be our mission. Never allow a day to end without giving to God what is due to God. Magsitayo po ang lahat. Pahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa kanaroonan ng mga yumao, na may katong araw na buhay na magbuli, umakyat sa langit at naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalatay naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang ating mga panalangin sa Ama naway magpahayag ng ating pagtitiwala at pagmamahal sa Kanya sa bawat kahilingan ang ating itutugon. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa simbahan, sa bagong yugto ng paglalakbay sinodal, upang ang mabuting balitang nasa Kanya, buhay at nagaganap, ay magbunsod na matulad siya sa ubasan sa talinghaga, isang mahalagang lugar kung saan ang lahat ng naghahanap ng kabuluhan ng buhay ay nakakatagpo ng puwang, salita at hininga ng pag-asa. Ating isamo. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga obispo at ang lahat ng nakikibahagi sa pagtitipong sinodal, upang ang mga panukala ay bumukal sa pakikinig sa Espiritu Santo, nang madama ng buong bayan ng Diyos, na pinasisigla ng pagbubuklod, na sila ay nakikibahagi sa buhay ng simbahan, at dapat maging buhay at nakahihikayat na saksi sa mundo ng kasariwaan ng mabuting balita. Ating isamo. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga teologo, upang ang kaloob na karunungan at pagpapahayag ng Diyos ay matambal sa kanilang ibinahagi sa gawain ng pagtitipong sinodal, nang ang biyayang pananampalataya ay maging buhay ng buong bayan ng Diyos. Ating isamo. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga kabataang naghahanap ng katotohanan at tunay na pagsaksi, katiyakan at espiritualidad, upang bilang bunga ng paglalakbay sinodal, lalo silang makisangkot sa buhay at misyon ng simbahan, sa kabila ng mga hamon ng mundo, sa kasalukuyan ng marami sa kasinggulang, nila ang umigting ang pag-asang umuusbong sa pakikipagtakbo kay Kristo. Ating isamo. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa ating natitipon ngayong nakikibahagi sa sambayanang Kristiyano, sa iba pang panig ng mundo, upang ang nalasap nating kabutihan ng Diyos sa pagbabahaginan ng katawan at dugo ni Jesus, ang magbukas sa atin sa panibagong pagtingin sa ating kapwa at magdulot ng mga saksi
ng kagandahang loob sa mundong ating kinagalawan. Ating isabong. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa Pontifical Mission Societies, ingatan mo ang lahat ng mga misyonerong ipahahayo mo. Pagtibayin nawa sila ng aming mga panalangin at tulong material. Ating isamo. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga kapatid nating patuloy na nagdarasal at nagbabahagi ng mga biyaya upang matugunan ang pinansyal na pangangailangan sa pagsasaayos ng rehabilitasyon ng ating simbahan, naway makatanggap ng mga pagpapala higit pa sa kanilang pangangailangan. Ating isamo. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Ama naming makapangyarihan, kapiling ka namin sa aming paglalakbay. Bigyan mo po ng kaganapan ang aming mga hinihiling at nilalayon. Ikaw na nakababatid ng lahat ng makabubuti sa amin, gawin mo po kaming simbahang magkakaakbay habang kami naglalakbay sa mundong ito hanggang kami sumapit sa tunay naming hantungan sa piling mo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo pong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisay ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban.
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mo pong sa aming banal na pakikinabang kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna sa mandali para sa mga paanyaya. Una, magkakaroon po tayo ng second collection para sa patuloy na pagsasaayos ng ating simbahan. Kalawa, available na po ang mga All Souls envelope na matatagpuan sa main entrance ng ating simbahan. Gayun din ang votive candles na pwede nating sindihan, intensyon para sa ating mga namayapang mahal sa buhay, simula October 31 hanggang November 2, sa halagang 250. Mabibili po ito sa entrance ng ating simbahan at sa book center. Marami pong salamat. Tawagin po natin ang ating brother. Siya po ay dating nakita ko dyan, nakatambay. Nirecruit ko para magpari. Eto na siya ngayon, seminarista na. Second year theologian na. Si Brother Terence James Vicks. Magandang gabi po sa lahat. 7 years ago, kami po yung mga binata na nakaupo po sa harap. At si Father Marlon po ang aming vocation director. Si Father Bim naman po, siya po ang aming seminarista na naka-assign sa Blessed Sacrament. Iniimbitahan ko po kayo na sumali po sa Blessed Sacrament Vocation Club. Ang aming layunin ay tulungan ang mga young professionals na mag-discern sa kanilang bukasyon. Kung hindi ngayon, kailan? Sabi nga ng aming founder, tomorrow will be too late. Kaya naman, magpari ka at maging isang relihiyoso ka. Be a priest, be a brother, be a sacramentino. Siluhod po tayo para sa prayer for vocation. Panalangin para sa bukasyon. Mapagmahal naming Diyos, Ama, si San Pedro Julian Aymar na iyong lingkod na nabighani ng pag-ibig ng iyong anak na nabunyag sa amin sa Eucharistia ay nagnais ng lubos na ihayag ang pag-ibig na ito sa kanyang kapanahonan. Nagtatag siya ng bagong kanyuhan ng buhay relihiyoso na pinalalago na Eucharistia, ipinagdiriwang, sinasamba at pinagyayaman ng iba't ibang uri ng paglilingkod. Sa kanyang pamamagitan, tawagin mo nawa ang mga kabataan na maglilingkod sa iyong simbahan bilang mga pari, mga hermano at mga madre. Pagkalooban mo po kami ng biyaya na mahalin tulad sa tinapay ng Eucharistia na hinati para sa buhay ng sandaigdigan. Sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maria, Birhen ng Kabanal-Banalang Sakramento. Ipanalangin mo kami. San Pedro Julian Aymar, Apostol ng Eucharistia. Ipanalangin mo kami. Maraming salamat po muli dito sa ating Santa Cruz Parish Community, sa Blessed Sacrament Fathers na ating mga kapatid dito sa Santa Cruz Church. Father Bim, dagan salamat. Dagan salamat, Bisaya na ako. So, naka-live stream ba to? Naka-live stream pala. Hindi niyo ako na-inform, hindi man lang ako nakapagsuklay. Tayo na po. Good to see you po. Mga kapatid, ipinangako ni Jesus
na makakasama siya ng kanyang mga alagad sa tuwing sila'y matitipon sa kanyang pangalan. Sa mga susunod na araw, bubuksan ni Papa Francisco nagaganap ang ika-16 na pangkaraniwang pangkalahatang pagtitipon ng Sinodo ng mga Obispo. Hiling ay pagpapala ng Panginoon, ituon natin ang ating isip sa Diyos, nang sa Espiritu Santo maging matibay ang ating pagbubuklod. Gabayan tayo sa buong katotohanan at liwanagan na ang mga nakikibahagi sa pagtitipong sinodal. Sumainyo ang Panginoon At sumainyohin. yumuko para sa pagbabasbas. Nawa ang Diyos Amang sa iba't ibang paraan at pagkakataon ay naghayag sa ating mga ninuno sa pamamagitan ng mga propeta ang laging pumatnubay sa inyo at sa buong simbahan na maging tapat sa kanyang salita at hanapin ang kanyang kalooban ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nawa ang anak na isinugo sa takdang panahon para ipamala sa lahat ang yaman ng habag ng Ama ang mag-ingat sa inyo sa pakikipagbuklod ninyo kay Kristo at sa isa't isa ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nawa ang Espiritu Santo ang manguna sa inyo, lalo na sa pagtitipong sinodal na kilalanin ang mga tanda ng panahon upang sa pagkatig sa kalooban ng Diyos, magbunga kayo ng masagana sa pagkakaisa para sa buhay ng simbahan at para sa pagpapalaganap ng mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.